paano ka tinutukso ng demonyo. Minamahal kong kapwa, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kung sakali man, sa mga sandaling ito ay may takot at pagluha, lagi niyong tatandaan na mahal kayo ng Diyos. Ako po si Brother Ton Hardin, kaagapay na naglilingkod sa inyo ng may pagmamahal. Tatlo po ang ating kaaway sa mundo: laman, sanlibutan, at demonyo. Ang topic po natin ngayon ay kung paano ka tinutokso ng demonyo. 5 taktika ni Satanas ang ituturo at ipababatid ko po sa inyo sa vlog na ito. Unang taktika, delay tactics strategy. Sa madaling salita, si Satanas ay magnanakaw ng oras, lakas at talino. Halimbawa, araw ng linggo ngayon, kaya plano mong mag-online Sunday TV Mass. Dito ka kasi humuhugot ng lakas dahil nasa krisis tayo ngayon, dala ng COVID-19 pandemic. Binuksan mo na ang TV, kinuha mo ang pusporo at saka sinindihan ang kandila. Handang-handa ka na sa pagninilay. Tok, 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 may kumakatok sa pinto. Binuksan mo ang pinto, nakangiti si Tox, ang tito mo. Mahal kong pamangkin, wala kang mapapala sa misa ni Bishop. Bigla niyang pinindot ang remote control ng TV. Inilipat niya ito sa sabong TV. Biglang nanlaki ang mata mo kasi miss mo na rin ang sabong. Tuwang-tuwa ka dahil may sabong TV na. Biglang nanlaki ang mga mata mo sa manok na pula at pumapalakpak ka pa sa matikas na talisayon. Very excited at may thrill daw ang sabong. Hindi mo na iginalang ang araw ng Pangilin. Mas pinili mo pa ang Kristo ng sabungan kaysa kay Kristo na namatay sa krus dahil sa katulad mong makasalanan. Minamahal kong kapwa, naitanong mo na ba sa sarili mo, kapag namatay ako, maililigtas ba ako ng manok na panabong? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan, pero ang panahon ay unti-unting nauubos. Ang Panginoon ay hindi sumusuko, pero ang panahon ay oo. Kaya habang may panahon pa, habang may lakas ka pa, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan na papanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanata 4, talata 1 hanggang 2. Ikalawang taktika, mood destroyer. Sinisira ni Satanas ang ating loob sa pamamagitan ng ating mga kakulangan at kahinaan sa buhay. Halimbawa, kapag malungkot tayo, ay madaling nagagawa ng demonyo na ilayo ang ating atensyon sa Diyos. Ginagamit niyang ating kahinaan upang magrebelde tayo sa Diyos. Hindi ka mahal ng Diyos kasi pinabayaan ka niya na masaktan at lumuha. Sige, ubusin mo ang oras mo sa sobrang kalungkutan. Manood ka ng porno para malibang ka naman. Uminom ka ng alak, magitit ka ng shabu. Magpakamatay ka na dahil walang nagmamahal sa'yo. Loser ka, loser. Mas matalino po ang demonyo kaysa sa atin. Mag-iingat po parati tayo. Huwag mong hayaan na maging alipin ka ng sobrang kalungkutan. Huwag mong hayaan na magmukbo ka na lang sa isang madilim na parte ng iyong buhay. Minamahal kong kapwa, gumising ka na.
Ang totoo, wagas at dalisay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung bubuksan mo lang ang iyong puso at imumulat ang mga mata mo, makikita at madarama mo rin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ayusin mo ang mental health mo. Ayusin mo ang psychological health mo. Ayusin mo rin ang spiritual life mo. Learn to love the Word. Learn to sanctify the Word. Learn to pray in your guardian angel. Ikatlong taktika, wrong information in social media. Sa madaling salita, fake news. Pwede kang magpabuntis sa may asawa sa paniniwalang gagaling ang anak mo at patatawarin ka rin ng mahal mo. One more try. Pwede mong iwan ang pamilya mo at sumama na lang sa isang bakla sa paniniwalang magiging maligaya ka sa huling sandali ng iyong buhay, rainbow sunset. Pwede kang maghanap ng babae na magpapabuntis sa iyo sa halagang 100,000,000 piso. Hindi na isinabuhay ang spirit of love at binaboy pa ang matrimonyo ng kasal, panty sisters. May reward kang 50 million kapag nakaimbento ka ng gamot sa COVID-19. Sa halip na punduan ang mga Pinoy na siyentipiko sa pagtuklas ng bakuna sa COVID-19, Duterte move. Fake news, ginugulo ang isipan ng mga Pilipino at nasasadlak sila sa sobrang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaibigan daw natin ang bansang China. Simula Disyembre hanggang Marso 2020, aabot sa kalahating milyong inchik ang nakapasok sa ating bansa. Inchik na sugarol, inchik na mayabang, inchik na pukpok, inchik na magnanakaw, inchik na user, inchik na pusher, inchik na drug lord, inchik na gahaman, inchik na mananakop, inchik na komunista, inchik na tagagawa ng mga peking produkto. Ipagdasal po natin sila na tumigil na sa pang-api at pananakop sa ating bansa. Hindi lahat ng inchik ay masama. Pero tayong mga Pilipino ay huwag magpapabaya. Manindigan po tayo sa katotohanan. Ipaglaban natin ang ating soberenya sa tama at mabuting paraan. Hingin po natin ang tulong at gabay ni San Lorenzo Ruiz de Manila, isang dakilang martir sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 10, Talata 9. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi niyong sikapin ang pangungusap niyo'y makakabuti at ang sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakaririnig. At huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, Talata 29 hanggat 30. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala nyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala ninyo siya at inyo nang nakita. Ang mabuting balita kay Juan, ang magandang balita ayon kay Juan, Kabanata 14, Talata 6 hanggang 7. Ika-4 na taktika, angry. Sa pamamagitan ng galit, puot at hinanakit, unti-unti tayong nilalayo ng demonyo sa presensya ng Diyos. Minamahal kong kapwa, ilang ektarya ba ng galit ang itinanim natin sa kaibuturan ng ating mga puso? Mahabang panahon pa ba tayong magpapalipin sa galit? Magpatawad, umunawa, magmahal,
Simulan mo na, ngayon na. Tapatan mo ng pag-ibig ang galit. Kasi kung galit ang itatapat sa galit, walang katapusang galit ito nasisira sa ating mga buhay. Pag-ingatan niyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Sulat niya ay Pablo sa mga taga-Hebreo, Kabanata 12, talata 15. Kung magagalit man kayo, iwasan na ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talata 26 hanggat 27. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talata 31 hanggat 32. Ikalimang taktika, las o libog. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakakapukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang unang sulat ni Juan, Kabanata 2, talata 15 hanggat 17. Magandang pagnilayan ang kwento ng buhay ni Georgia Ferrer mula sa teleseryeng ika-6 na utos ng GMA Network. Alam ko, marami sa inyo ang makaka-relate dahil sinusubaybayan nyo ito tuwing hapon ng Lunes hanggang Sabado. Si Georgia Ferrer ay umiibig at nagmamahal kay Jerome Fuentabella. Nang dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Rom, nagawa niyang suwayin ang ika-6 na utos ng Diyos, ang huwag kang makikiapid. Nagawa niyang manluko ng kapwa-tao. Nagawa niyang magpanggap na buntis. Nagawa niyang manakit ng kapwa. Nagawa niyang pumatay ng tao. Nagawa niyang magsinungaling. Pinalabas niya na ang batang si Milan ay namatay sa sunog sa ospital. Paulit-ulit siya sa buhay na makasalanan. Nagpanggap siya bilang si Athena Francisco. Sinamantala niya ang sitwasyon na nabura ang memorya at bumalik sa pagkabata si Rom. Dahil sa tama ng bala ng baril sa kanyang puso, habang nasusunog ang bilangguan, binigyan niya ito ng bagong katauhan bilang si Jordan Francisco, ang asawa ni Athena Francisco. Pero may kasabihan tayo, walang lihim na di nabubunyag. Nagawa man niyang maitago ang katauhan ni Rom sa loob ng mahigit sa 1 taon, katotohanan pa rin ang namayani dahil sa may isang Ama de Jesus na handang ipaglaban ang kanyang pag-ibig at pagmamahal kay Rom o Jordan Francisco. Sa dinami-dami ng kasamaan ni Georgia na ginawa sa kanyang kapwa-tao, bumirang ang bumalik sa kanya. Pinatay niya si Angelo. Pinatay niya rin si Geneva. Siya ang dahilan kung bakit lumaya si Austin, kaya ito'y nabihag at napatay ng sindikato. Pinagtangkaan niya ng maraming ulit ang buhay ni Rome, Emma at Sydney. Karma ang nangyari sa buhay niya. Nabaril ni Dave ang kanyang nanay Mildred
dahil sa magsasabi ito ng totoo kina Emma na buhay pa si Georgia. Nakatakas siya sa bilangguan dahil binayaran niya ng ₱250,000 ang isang nurse. Namatay siya dahil sa kapamakan na dala ng galit. Umahagulgol siya ng iyak dahil natusok ng bakal ang kanyang dibdib at sa isang iglap sumabog ang kutseng kanyang sinasakyan. Marami sa inyo ang katulad ni Georgia Ferrer mag-isip. Mahilig mga labit, pumapayag na maging kabit. In a complicated relationship ang status, baliw sa pag-ibig, bulag sa katotohanan, magulo ang buhay. Malinaw ang utos ng Diyos sa ika-6 na utos, huwag kang makikapid. Sundin po natin ang 10 utos ng Diyos. Tularan po natin ang karakter ni Leon dahil marami siyang katangian na dapat taglay din natin. Ang kanyang pagmamahal na inyalay kay Emma ay wagas dahil walang hinihintay na kapalit. Pagmamahal na sa habang panahon ay mananatili. Nagmahal, nagligtas, nagsakripisyo. Lumayo para sa kapayapaan ng minamahal at katahimikan ng kalooban. Tularan din natin ang karakter ni Emma dahil sinikap niyang mabuo muli ang kanyang pamilya. Marami man siyang naging pagkakamali sa buhay, ipinaglaban naman niya ang kanyang pagmamahal kay Rom. Pagmamahal na kahit kay tagal ang hinintay ay hindi pa rin sumuko. Isa siyang mabuting ina kina Sydney, Milan, sa yumaong si Austin at sa kanyang anak-anakan na si Chelsea. Kaya karapat-dapat lang siyang bigyan ng happy ending sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya, mga kapatid, hindi na tayo utusan ng laman. Huwag kayong mabuhay ayon sa laman. Kung mabubuhay kayo ayon sa laman, mamamatay kayo. Kung papatayin naman ninyo ang mga gawa ng laman sa bisa ng Espiritu, kayo'y mabubuhay. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talata 12 hanggat 13. Relate ka po ba sa topic ko? May natutunan ka po ba? Nag-enjoy ka ba sa bidyong ito? Paki-like, paki-share, paki-subscribe, at comment ka din po sa ibaba. Pakipindot din po ang notification bell para updated ka sa bago kong video. Minamahal kong kapwa, mamuhay tayo ng may pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen.